Yung unang paragraph niyan, tungkol doon sa yung maraming mga tao, bata, matanda, babae, lalaki, na may hawak na card, alam ko flyers. Ito yung mga tao na namigay ng mga flyers. Ito yung mga tao na nagsishare doon sa mga mensahe ng Diyos na ipinarating natin. Yun ah, yung unang paragraph nun na ayun nga, ang daming way ng pag-share at ah, yung iba ng um, mga damit kasama yan. So, ayun, yung ah, iba na natuwa ah, doon sa mga nabasa at napanood nila, yung mga na-share natin na mga video, yung sa mga AI video, ayun yung pamapalakpak na sasabi natin na nasaya sila at natuwa sila na paliwanagan sila at natuklasan nila ang tunay na nagdala ng mensahe ng Diyos na totoong mensahe ng Diyos talaga na ipinarating natin sa lahat. Yung tungkol doon sa coconut wine, ang, ang tinutukoy ng Diyos dyan, yun yung ah, turo ng mga yung turo ng mga simbahan, turo ng mga relihiyon. Yung ah, sinasabi sa akin ng English na may distinguish ba natin ang ang coconut wine, tuba, kumbaga sa at salita natin, tuba, coconut wine. Malalaman ba natin o malalaman ko ba kung paano natin malaman ang totoong tuba na galing sa niyog at tuba sa gawa? Yun yung tinuturo ko sa inyo na ang turong katotohanan at turong kasinungalingan. So dahil niyog ang ginamit ng Diyos, ibig sabihin, ang mga turo ko ay nature, uh, built-in o galing sa ah, kalikasan. Kumbaga, galing sa Diyos. Kumbaga, kasi yung niyog nga, kung mapansin niyo yung niyog, yung buko, di ba may mata, may bibig, may ilong. Kung titingnan natin, parang mukha ng tao. Yun yung niyog na hinahambing ng Diyos dyan na ah, dahil ano nga, galing sa sarili ko na paniniwala. At ito yung ah, basihan sa panggamot ko at pangaral na sabi nga ng Diyos na manggamot ka at mangaral. So yung niyog, di ba? Madaming gamit na sangkap na ginagamot. Tulad nung langis, galing sa niyog. Yung buko, yung Diyos, ginagamit natin sa maraming klaseng sakit. Kidney problem, uh, uh, liver problem, at iba pa. So, yun yung sinasabi ng Diyos na manggamot ka at mangaral. So, nagbabase siya ng ang niyog ay ah, simbolo ng mga symbols na ginagamit ng Diyos sa mga tinuturo natin, na tinuturo ko, ah, na nature na nanggagaling sa sarili kong paniniwala at bukod doon, may mga mensahe din ng Diyos back up na mga itinuturo ko sa lahat. So, yun yung natural na niyog na makikita ninyo, maramdaman ninyo na mayroong mga patunay na tulad ng mga turo ko na ipaliwanag ko sa inyo kung ano ang ah, paano ninyo makikita ang ma-distinguish ang turo na ah, may katibayan. Bale, yun nga sabi ko nga sa inyo, halimbawa,
yung padasal na tinuturo nila na makapagligtas ang padasal ng pare at pastor ninyo o kayo mismo. Na ang paliwanag ko na hindi po totoo yan. Yun yung ah coconut wine o tuba na gawa. ah gawa sa nagtuturo. Gawa ng mga pare at pastor. Ibig sabihin, mga katang-isip lang ba? Yun yung mga ah, turo na inahambing ng Diyos doon sa tuba na gawa lang ng tao na nakakasira, nakakapahamak. Yun yung mga turo ng kasinungalingan. So, pag once na pinapaliwalaan ninyo, yung iniinom ninyo yan, yun yung nagtatay kayo, nagkalat kayo, o napapahamak kayo. So, which is yung turo na galing sa ah, galing sa Diyos mismo at galing sa sarili ko na paniniwala ay yun yung hindi yan nakakapahamak sa inyo bagkos nakakatulong, nakapagaling pa sa inyo physically, mentally at spiritually. Yun yung ah, comparison nung tuba na coconut wine na gawa at yung natural na tuba na nakukuha natin sa niyog. At yun din sa in the real life, ah totoo din yan. Sino yung marami nakakaalam niya na maraming tao na gumagawa ng tuba o coconut wine na iniinit lang nila ang tubig tapos lagyan ng asukal at lagyan ng tubog. Yun yung pag nainom mo yan, nakapagtae yan. Pag, tapos umiinom yan, minuto lang. Maghanap ka na ng ano, ah, liblib o sulok-sulok o saan kayo. Kung may CR kayo. So, babalik-balik kayo sa CR yan dahil pag labas niyan sa puwitan ninyo, tuba ang lalabas yan o tubig. Yun yung mga gawa na tuba. Yun yung sa ano din, sabi ko pinaliwanag ko sa inyo na ah, yung naturo din na gawa nila na nakapapahamak sa inyo na hindi totoo makapagligtas. So yung ah na nagtatanong kung alin ang masabi ba natin na alin ang totoong ah, tuba na nicho no, na kukuha na hindi gawa, yun yung mga turo ko, ano, yun yung mga nagtatanong dyan, yun yung nag-curious ba, yung mga English na tao, nag-curious sila kung kung paano ko ba patunayan ang mga turo ko na sinasabi kong ito ang totoong paniniwala. So, based din sa paniniwala ko na may backup na sinasabi natin na lahat ng turo ko may mga backup na galing sa Diyos, yung boses ko nakapagaling, yung nakakita ako ng kasalanan ng tao, nakakita ako ng ah, kasalanan ng patay kahit matagal lang namatay. At makita ako ng taong buhay na masabi kong mamatay. At itong mga parating na sinusulat ko na nagkatotoo. Ah, ito yung patunay na para masabi natin na ang turo ko ay totoong galing sa Diyos at totoo na may pinagkaloob sa akin ng Diyos na power of mine na backup bilang backup para paniwalaan ako ng tao. Yun yung uh, hambing ng Diyos doon sa ah, tuba na totoo na na inom natin na galing sa mismo sa puno na tuba at hindi ko gawa-gawa at hindi gawa ng kung hindi totoong ah, tuba talaga na galing sa puno ng niyog na turo ko na totoo na galing sa Diyos na ipinag-utos na manggamot ako at mangaral. So, yun yung katanungan nila kung paano ko patunayan. Yun nga, naliwanag ko doon na
ang dalawang parte na alin ang totoong tuba at totoong gawa at alin ang turo na kasinungalingan at alin ang turong katotohanan. So yung ah ah na pinapabili ko ng tuba kasi naubos na nga. Yun yung mga turo na may kakibat na pera. Ah, Kinukulikta nila ng pera. Kaya nga kung makita niyo yung pera luma na, ibig sabihin, sa haba ng panahon, sa tagal ng panahon na nila ginawa, na ang nagtuturo lang sila para lang sa pera at hindi buong kaligtasan. Yun yung pera na hambing noon na luma. At yung ah, nung nagpatuloy ako maglakad nga nakita ko na may mga tao na nasa labas ng simbahan na parang nagrally. Yun yung maraming hindi na nagsimba na nakabasa o nakapakinig sa mga turo natin, turo ko, na-share ninyo. Yun yung mga taong nagrebelde na ba na hindi na sila nagsisimba at ah, ayun nga ah, nasasabi nila na mabuti para mag-direct to God na lang sila na hindi na sila papasok ng simbahan at gagawa na lang sila ng kabutihan tulad ng mga turo ko. Yun din ang totoo makapagligtas sa lahat ng ah, tao na gumawa ng kabutihan base sa ah, turo ko na ang ligtas ay kung paano tayo nabubuhay, na gumawa na lang tayo ng kabutihan habang nabubuhay. Uh, at yung pari na may kinuhang abito na suot doon sa isang lalaki, so ibig sabihin ng Diyos diyan, darating yung araw na marami ng pari na o maaaring may pari na lumabas na sa pagkapari dahil sa isiniwalat ko ng totoong paniniwala na itong tinuturo ko na ang turo ng kaparian at kapasturan ay gawa-gawa lang nila at hindi totoo na pinag-utusan sila ng Diyos. Kaya darating ang araw na marami ng pari na ah, ah, lalabas sa pagkapari. So yung dumiretso ako at ah, mabalik na sana ako na may madre na sa tabi ko at yung sabi nga ng madre na susunod ako sa iyo. Ibig sabihin, may mga madre na marami ng mga madre na nakakaalam, marami ng madre na napagtanto nila na mga tinuturo ko ay totoo talaga na galing sa Diyos. At yung kung ano ang meron sila ngayon ay na-realize nila na mali ang turo ng mga kaparian at ito mga nasunod nila. Kaya may mga madre na maaaring nagsilbi pa sila sa simbahan pero sa isip lang nila, kalooban ay naniwala sila sa turo ko. Pero masasabi natin na walang mabago pagsisisi hanggat nandiyan pa rin sila sa ano nila, profession o profession naman rin tawag siguro niyan dahil may titulo sila. So hanggat nandiyan sila silbi sa kaparian ay hindi rin yan na matatawag natin na uh, lubos na pagbabago, pagsisisi at paniniwala. Unless na lumabas sila magkamadre at mag ah, humingi sila ng kapatawaran sa Diyos sa nagawa nila sa maling paniniwala. At ito, mag-share sila sa mensahe ng Diyos at sundin na lang kung ano yung mga turo na sinasabi ko. Tapos yung sinabi ng madre na sasama ko sa iyo, sinabi ko na ah, nasa iyo ang pasya, ibig sabihin ng Diyos dito na hindi ko kayo ah, ah, inaakit, hindi ko kayo ah, pinupwersa na sumunod o maniniwala dahil ang ginawa ko ay ipinarating ko lang mensahe ng Diyos bilang paalala sa lahat. So, nasa inyo ang pasya kung
sundin niyo ang paniniwalang tinuturo ko. So, yun yung ang mensahe ng Diyos diyan na walang pilitan. Kasi wala naman ako simbahan. Unang-una pa lang, sinabi na ng Diyos na bumalik ka sa lupa at iligtas ang mga tao o palalahanan mo ang mga tao. So, ibig sabihin, itong lahat na ginagawa ko, ito ay paalala lang sa lahat ng mga tao. At hindi ko ito ginawa para magtatag o magtayo ng relihiyon. Dahil yun nga, wala nga akong pinipili eh. Ano man ang ano ninyo, relihiyon, bata, matanda, ah, kung ano man meron sa inyo, nasa inyo ng pasya. Sa palagay ninyo, tama ang paniwala niyo, ipatuloy ninyo. Pero ang Diyos nagpaalala na sa lahat na ang mga nasunod nga ninyong paniniwala ay ito yung katang-isip ng mga kaparian. Gawa-gawa lang nila para sa pera at hindi sa totoong kaligtasan ng bawat na naniwala. Kaya yun ah, yung lumangoy ako sa tubig na malalim, ah, ito yung sinasabi ng Diyos na ito na yung tinatahak ko na pinag-utos ng Diyos na yung journey ko kasi kung makita nyo yung may barko na ito yung journey ko na ginagawa ko na iparating ko sa lahat ang mensahe ng Diyos para sa totoong kaligtasan. Tapos yung tubig nga, ginagamit ng Diyos yan para panglinis. Para dito na magawa ng tao ang pagbabago, pagsisisi at lubos na paniniwala. So napunta ko doon sa CR na ayun nga bukas ang CR na sa sobrang dumi ng tao kailangan buksan ang puso at isipan ng tao, gamitin ng pinagkaloob ng Diyos, tingnan ng mabuti kung alin ang tama at gawin ang tatlong P na pagbabago, pagsisiyento sa paniniwala. Dahil yun ngang tinuturo ko, ito yung tunay na sa mapansingan ninyo, yung tubig na bukal na sa likuran ko. Ibig sabihin ng Diyos doon, itong lahat ng ginawa ko, ang nasa likod, ang Diyos ang nagwuutos. Ito yung kailangan makapaghugas kayo bago pa siya maghukom o maghusga. Kaya, di ba, kung napansin niyo nasa siyara ko na tumatay, ibig sabihin nun doon ng Diyos, yung mga kasalanan na nagawa ninyo, na lalo na sa mga turo na pinaniwalaan ninyo, na hindi na kayo makaalis-alis dahil lalasing na kayo sa maling turo. Yun yung kailangan ng Diyos na magkaroon kayo ng pagbabago, pagsisisi at lubos na paniniwala. Dahil kung hindi kayo makapaglinis, ayun nga, sinasabi natin na totoong may impyerno at totoong may paraiso. So, pag husgahan kayo ng Diyos, depende sa kung ano yung nagawa ninyo. Kung nung nabubuhay pa ang isang tao, kung ano yung paniniwalang namulatan ninyo na hindi na ninyo matalikuran. Kaya nga, ang Diyos nagpaalala uh, para maglinis kayo sa sarili ninyo. Dahil ang tao nalubog na sa kasalanan. So yung tubig na drum na sinasabi nating ihugas, ito din yung tinuturo ng mga pare na hindi totoo na yung tubig na drum, ibig sabihin marumi yan, tulad ng mga pinaniwalaan ninyo na holy water. Di ba? Kung saan kinuha ng pare yan, tapos kayo, pag nakasaw-saw yung kamay ninyo sa lagay ng holy water, minsan iligo pa ninyo, ipunas pa sa katawan ninyo kasi nga naniwala kayo na naging malinis kayo doon pero hindi naman na totoong makapaglinis dahil nga hindi naman talaga galing sa Diyos yan na yun ang gamitin para maglinis. Kung hindi, ang paglilinis na sinasabi ko, yun yung sinabi ng Diyos na nasaan ang pagbabago ng isang tao at pagsisisi samantalang yung ulit niya mga bagay na ayaw ko. Di ba? Yun yung paglilinis doon na alam niyo na mali, wag nyo nang gawin. Yung nasabi ko rin na isa lang gagawin mo doon, yung ah, pagbabago, pagsisisi, napasok na yung paniniwala. So pag once na ginawa mo na yung pagbabago, ah, ibig sabihin, nagsisisi ka na kasi binago mo na eh. Hindi mo na inulit eh. Hindi mo na sinunod. Ah,
pumasok na yung paniniwala. So, isa lang ang gagawin ng tao doon. So, ang tubig na galing sa drum, hindi yan ang makapaglinis na yung sabi ko sa inyo. Kung hindi itong makapaglinis sa kasalanan ng tao, yung turo ko na galing mismo sa Diyos na may backup. Yun yung bukal na nature na galing mismo talaga sa Diyos na turo na gamit natin ang mensahe ng Diyos. Bali, bukod sa paniniwala na nanggagaling mismo sa akin na sinasabi ng Diyos na ikaw ang tunay na naniwala sa akin ni Jesus Christ kaya meron ka sa napili ko. Manggamot ka at mangaral. Bumalik ka sa lupa, iligtas mo ang mga tao. So ito yung mga paniniwala na tinuturo ko sa inyo, sinishare ko na sarili kong paniniwala na kung ang Diyos nga mag-utos ng magligtas, ang taong ligtas na. Dahil pag naligtas ko kayo, sa paniniwala ko na tama, na sinabi ng Diyos na ako ang tunay na niwala at may backup ang Diyos na ipinagkaloob na power of mind, eh, pag naligtas ko kayo, di magsama-sama tayo nasa paraiso. Hindi yung tulad ng turo ng mga pare na sinasabi nila na sila ang tagapagligtas, sila ang pinag-utusan ng Diyos na magligtas o sila ginamit ng Diyos para magligtas na hindi naman totoo kasi nga binansagan pa sila ng Diyos na nabiro ang kasalanan. So dahil nabiro ang kasalanan, paano sila makapagligtas sa inyo? Na ang turo naman na sunod ninyo ay galing sa turo nila. So, nagmukhang katawa-tawa yung nga sinasabi nga doon sa mensahe na nakukuha ko yung sense of humor ng mga puti. Ibig sabihin doon, yung mga turo ng mga kaparian, kapasturan, sa ibang reliyon, na magmukha silang katawa-tawa. Dahil nga na sila ay nakapagligtas, tapos ngayon, binansagan sila ng Diyos na nabura ang kasalanan, kayo naligtas, tapos sila napunta sa impyerno. So, nagmukhang katawa-tawa. Di ba? Dahil kailangan yung nagligtas, ligtas din. Hindi yung sila nagligtas sa inyo, kayo napunta sa paraiso at sila napunta sa impyerno. So, katawa-tawa kumbaga. So, yun yung sinasabi ng Diyos diyan na ano, ah, nagmukha silang katawa-tawa na turo nila. Tulad na rin mga pamisa sa patay nga na sinasabi natin na malinaw doon na ang pamisa sa patay ay hindi na yan makapagligtas. Kaya yung gagawin ko silang komedi. Kasi nga, ah, pinagdasal nila ang kaluluwa para iligtas. Samantalang sa una pa lang naturo, sinasabi na nila, kailan kayo magpasapi, magpabinyag, sumunod sa ah, ano nila, turo, ah, maniwala sa Bible, magbasa ng Bible, kasi yun ang kaligtasan. Pero sa huli, pag namatay na pala ng libro, eh, kailangan pamisahan ng walang katapusan hanggat maalala para iligtas. So, nagmukhang katawa-tawa din. Turo. Dahil sa huli din pala, ah, kailangan pamisahan, padasalan, iligtas. So, una pa lang, wala palang kaligtasan. Ang totoong kaligtasan, nandito sa buhay pa tayo. Kasi nga, dito natin gawa yung gusto ng Diyos. May pakita pa natin sa Diyos na ginawa natin ng mga bagay na alinsunod sa kautusan ng Diyos. Hindi yung patay na tayo, pamisahan ka o padasalan ka. So, malinaw doon na turong kasinungalingan. Dahil yung pagbabago, pagsisisi, maggawa natin to nung buhay pa tayo. Pag patay na tayo, hukma na tayo ng Diyos sa loob ng 9 days. So, wala nang pamisa na umiipikto kasi hukma ka na ng Diyos. Dahil ang tatlong P na kailangan ng Diyos, sinasabi niya na tatlo lang kailangan sa tao. Pagbabago, pagsisilwas, paniwala, magagawa lang ng tao to, dito buhay pa tayo. Pagpatay na tayo, hindi natin yan magawa. Kaya nga, hukman na tayo ng Diyos sa panahon na yon. So, nasaan yung turo ng mga pare at pastor? Nawala, nabura lahat. Huwag ka silang katawa-tawa. Yun yung nasa mensahe dyan na sinasabi na nakukuha mo ang sense of humor ng mga puti, bali, mga English. So, yun yung mensahe na yan. Baka mayroon pang mga hindi ko na ipaliwanag, itanong ninyo para mabalikan natin yung mensahe kung ano man yun.
Medyo mahaba ngayon talaga. So, Brother Nars, yung tanong sa babae na nota, ano yun? ngayon, yun yung kumanta, yung nota. Yung ibig sabihin, sinabi ko na ba? Ah, Yung sinasabi ko, yung kumanta ka, ibig sabihin, nota, paano ba yung tinanong niya? Nagnota ka ba, Sir Nurse? oo. Oh, ibig Sir Nars, sabihin, nota ka? nagnota ka, ibig sabihin, yung mga itinuturok ba, di ba, tumatay ako? Hmm. Ito yung mga ikinalat ko, ipinarating ko. Ito yung mga sinabi ko ba? Kinanta ko, ibinulgar ko sila, piniprevail ko, yun yung nota na sinasabi niya ng babae. Yung So, tubig na nasusuka ako paglabas isang plastic. yun yung ano, ang mga tungkol doon sa mga turo ng pare ba, yung sinasabi nila na uh, silang banal, uh, nagkukunwari ba, plastic. Oh. Mga pretender, yun yung ano, plastic. Kaya ano ninyo kung meron kayong nabasa na ano, kailangan itanong ninyo. Kasi sa haba ba niyan? Hindi, wala naman akong tinitingnan ano yung post ko, wala naman ako dito. Kung ano lang yung naalala ko sa ano mensahe, yun yung ipinaliwanag ko. So yun yung ano plastic na yan, itong sinusuka ko. Ibig sabihin yung ng Diyos diyan na ito yung mga itinuturo nila ba na pinamulat sa tao na sabihin natin nakakasuka nga dahil nga hindi naman totoo talaga na nagpakilala sila ng banal na hindi naman banal, di ba? Yun. Nagpakilala sila na kausap nila ang Diyos o pinag-utusan sila ng Diyos na hindi naman sila pinag-utusan. So, ito yung kaplastikan ba? Nagpa-pretend sila na ginamit ng Diyos pero hindi naman sila ginamit. Ito yung plastic na sinasabi na yun. Walang katotohanan, walang katibayan. Yung plastic. So, wala silang katibayan dahil wala silang backup na galing sa Diyos na katulad ko na punong-puno ng backup. Yung power of mind ko na sinasabi ng Diyos na marami ang nagagawa ng power of mind. Makakita ako kung anong meron sa isang tao. Makakita ako ng parating, makita ako ng kasalanan ng tao, buhay man at patay. At makakita ko ng taong buhay na masabi kong mamatay. So ito yung backup ng Diyos na masasabi natin na hindi talaga siya, hindi ako nagpatotoo, hindi ako plastic na pagkatao dahil kung ano yung mga sinasabi ko, itinuturo ko, talagang totoo at totoo yan. Walang kaplastikan. So, yun. But the nurse, pwede explain further yung itong line na ito na sa may pating at kakainin ako, pero nag-side talaga ako na lumangoy sa parting malalim. Oh, At yun yung sinasabi ng Diyos diyan. Ito mga taong nagbanta sa buhay ko na ano, nga, sabi nga ng Diyos, sa gagawin mong ito, maraming tao ang magtangka sa buhay mo, 'di ba? Yung pating sila, yung ano, yung halimbawa din sila ang mga pare at pastor ng isang pating dahil nga kinakain ng ano ng tao, ah, ah, yung turo nila ba sa mga tao na tinuturo ang matakot, yung may kaakibat na ah, pira ang turo nila. At di ba pag may pating, natatakot ka. So ang gagawin mo, ah, hindi ka na lumundag. So ang akin dyan, lumundag ako kasi alam ko naman talaga na hindi ako kakainin ng sistema nila na tulad nung ah, sinasabi nga ng Diyos na sa gagawin mo ito, maraming tao magtaka sa buhay mo, papatayin ka nila. Ito yung mga pating. Kumbaga, itong tinahak kong daan na to ay talagang ginawa ko dahil alam ko na totoong totoo ako. Ibig sabihin na meron akong panangga ba? Hindi ako basta-basta kainin ng pating. Ano man ang sasabihin nila, ano man ang gagawin nila. Kaya nga ah, maraming mga nagsasabi sa akin ng masasakit, hindi ako apektado. Talagang nagpatuloy ako sa ginagawa ko. Sabi nga ng Diyos na ipatuloy mo kung ano yung pinag-utos ko. So, hindi ako natatakot kung ano man, wala sa akin yung ah, kinakabahan ako, natatakot ako, o nawalan ako ng ah, gana na gumawa nito dahil alam ko na may nagtangka sa buhay ko. Kumbaga, wala talaga. Basta ginawa ko lang dahil alam ko, pinag-utos ng Diyos to dahil alam ko totoo ako. So, ito yung ano, sinasabi niya na pating ng ano ng Diyos yan. yung malaking barko, Brother Nurse, na-explain na nimo, malaking barko Oh, na, yun yung kasama doon sa sinabi ko na ito na yung journey na oh, journey, di ba?
Okay. Di ba, pag sumakay ka ng barko, yun yung, ay, anong journey, anong tawag no? Paano ipaliwanag yung journey mo? Ibig sabihin yung, nilakbay mo ba? Ito yung nilakbay, ano ko, tinahak ko ng daan. Ito na yung, ah, ginawa ko na ito na yung journey ko talaga na pinagkaloob ng Diyos na isiwalat ko sa buong sa katauhan na ipakalat ang mga mensahe ng Diyos para sa tunay na kaligtasan ng tao. Kasi paano ka maligtas kung nakalangoy ka lang? So, nakasakay kayo sa barko, kumbaga, para maligtas kayo, para makatawid kayo, sakay kayo ng barko. So, ito yung na ano ng Diyos yan, ano, yung yung journey ko na iligtas ko ang mga tao. Pag nasakay kayo sa barko, iligtas ko kayo, ibig sabihin, para na kayo nakasakay sa barko na maligtas kayo, hindi na kayo mapama kasi wala nang pating kakain sa inyo nakasakay na kayo So ako, nakalangoy ako, na alam ko na may pating, pero hindi ako natatakot, lamang talaga ako dahil ito yung pinag-utos ng Diyos kailangan ko iparating sa tao para ang taong maligtas. Ito yung may katabing barko na habang lumalangoy ako. Sige, tanong nyo lang kung mayroon kayong mga katanungan kasi mahaba kasi yan. Dahil kung ano lang naalala ko, yun yung mga ipinaliwanag ko. Ibig sabihin, si Miski lang nagbasa sa daming tao, si Miski lang nagbasa. Yung iba siguro, binasa, tagusan siguro ang mata, tagos sa likod siguro. Ano kaya? O baka bulag na dilat ang mata. Ganun siguro. Yun yung bulag sa katotohanan. Yung sabi nila, sabi ang haba ng mensahe Brother Nersa. Mahaba nga, pero wala namang naalala. Ibig sabihin, binasa, tagos sa mata. Hindi binasa, tagos sa puso. Kaya maramdaman ninyo kung ano yung binasa ninyo. So, tagos lang sa mata pala yun.